Mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, mga galak tayong tunay, mga kapatid, sapagkat ang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na inihahatid sa atin, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tunay nga, mga kapatid, bagabag ang buong sanlibutan. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Talastasin natin, mga kapatid at mga kaibigan, ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kaniyang sarili ang banal, didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumatawag sa Kanya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito po'y buong kagalakan nating tinanggap, mga kapatid. Kaya naman nang tayo batiin ng Panginoon, kapayapaan ay sumating lahat. Naunawaan natin, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo ibinukod ng Panginoon. Bakit tayo binukod ng Panginoon? Marami pong nakapaloob na dahilan, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ating din nalaman na kapag ibinukod ng Panginoon, ibig sabihin, pinili ito ng Panginoon. Ano ang pangalan ng mga banal na pinili ng Panginoon? Ayon din po sa kasulatan, sinasabi po, sapagkat pinili ng Panginoon ng Sion upang, mga kapatid, at ginawa niyang maging dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kung tayo ang banal na bayan na pinili ng Panginoon at siyang tunay, ibig sabihin, ginawa tayong dakong tahanan ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, tama ang pagkabati sa atin ng Panginoon. Kapayapaan ay tumatahan niya sa bawat isa sa atin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito ang isang napakadakilang bagay na patuloy nating ipinagpapasalamat sa ating Panginoon. Patuloy nating ipahayag ang bayang pinili, ang bayang ibinuhod ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Ikagalak nating ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, Napasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat Kanyang pinili na dakong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang iyan ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya nang mayroong pasasalamat ng lahat ng Kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tuhanan, Kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Sion ng ating Panginoon. Hallelujah.
Patuloy tayong mga galak na ipahayag sa buong sanlibutan ang kagilagilalas na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating ipagpasalamat mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muling mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy nating ipakita mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayo mga kapatid na mga galak na itaas ang ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama na hari ng kapayapaan na tumataan sa puso't isipan ng sino mang tao na hinirang mo pinili upang maging bahagi ng iyong bayan, nagagalak kami Panginoon na patuloy kang papurihan, daklain, sambahin at luwalhatiin sa iyong taong luklukan sa sangkalangitan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang iyong pag-ibig sa sanlibutan ay patuloy na nahayag sapagkat ang mabuting balita ay patuloy na naisisiwalat sa buong sanlibutan, patuloy itong naibabahagi sa lahat ng mga tao, patuloy na ang salita ng karunungan at kaalaman, pagkaunawa at nananampalataya ay nababahagi sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan. Ito'y buong kagalakan namin pinagpapasalamat Panginoon sapagkat dito nakasalalay ang dakilang kapayapaan, pag-asa na hinihintay ng buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon at hirang ka ng iyong mga lingkod upang maging daluyan ng iyong
iyong katwiran, sapagkat sa pamamagitan ng mga labi ng mga banal na nagsasaysay ng mabubuting balita, tunay nga na kapayapaan ang hatid nito sa lahat ng mga tao na tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat kasama ka namin sa kapayapaan. Ikaw ang naghanda sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng mga katibayan. Ikaw ang nagpalakas sa amin. Ikaw ang lumuluwalhati sa amin sapagkat kami bilang iyong bayan ng binakod na ginawa mong dakong tahanan magpakailanman, ang kaligtasan ay natiyak namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Sa lahat ng gawain namin, Panginoon, patuloy namin tinitiwala ang aming paglalagak ng pagtitiwala sa iyo sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tunay ng Diyos at Panginoon na manlubos, magalak tayo mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mamuli ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen. Ang advocacy po o layunin na masusumpukan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, ipangalan at katwiran ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na may pag-ibig. Naunawaan po ba natin sa mga nakakarinig ang may pandinig ay makinig at unawain po natin? Bagabag na at pighati na ang buong sanlibutan sa napakaraming mga bansa sa buong mundo. Kahalili ng kabagabagan, kahalili ng digmaan nagaganap sa Gaza, sa Ukraine, sa Russia, at marami pang iba't ibang kalamidad o trahedyang dumarating sa mundo sa maraming mga bansa. At hindi lingid sa atin yan. Napapanood po natin yan na live na. Kaya ang Panginoong Diyos ay nagsalita sa mga banal na propeta upang marinig natin at nang magkaroon tayo ng pag-asa sa kabagabagan at kapighatian at pangamba natin. Magkaroon tayo ng kagalakan sa nakakikilabot na maaaring maganap sa isang kisap mata. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. So, ang natatanging na lang na sasandigan natin o aasahan natin, naiingatan natin yung napapakinggan natin sa ating puso't isipan na binigyan tayo ng kalayaan sa lahat ng naririnig natin na pinapahayag na walang bayan. At ito po ang freedom of communication, freedom of information, na ito yung sacred word of living in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, going to heaven. Ito po yung doctrines ng sacred word of wisdom, knowledge, faith, hope, love. Ito yung napaka-linaw na naririnig natin. Saan ho manggagaling yung sacred word na ikabubuhay natin upang tayo ay magkaroon ng kapanatagan sa gitna ng kabagabagan at kapighatian nararanasan natin ngayon. Kahalili ng mga digmaan na yan, kahirapan. Narinig niyo ba yung vlog ni BP Vice President Sara Duterte? Nagpapaalala siya. Dahil kahalili ng mangyayari, mga kalamidad na yan, kahirapan lahat. Naunawaan po ba natin? Amen. Bilang inyong lingkod, hindi sa isip, hindi sa kalooban ko, hindi sa kalakasan ko, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pangalan ng Yesu Kristo. Nakikita nyo na nakatayo at naghahayag ng katotohanan. Not by might, not by my power, not by mine, because the power of the Holy Spirit, sabi ng Panginoon. Hindi sa aking kalakasan,
At ako'y sumasampalataya, nagatundok man o kudlit na ating paniniwalaan, na ating ikabubuhay, hindi nawawala ang bahagi natin sa kaharian ng ating tagapagligtas. Amen po ba tayo? Amen. Kaya napakadakila nito ibinigay sa ating pinagsasaligan ng ating paniniwala at hindi na wala nang makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi buhat pa ng lalaki ng langit at lupa naroon na yung pinagsasaligan na paniniwalaan natin at ikabubuhay po natin ito. Amen po ba? Amen. I am Mr. Renato Gutierrez, pintor, faithful and wise servant ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Gusto po ba nating maliwanagan kung paano mo paniniwanag sa inyo bilang mensahero? Maliwanag po ba sa atin? Para makita niyo yung naghahatid ng kapayapaan, ng kaligtasan natin lahat, na inaakay tayo sa pag-asa. Hindi tayo inaakay sa kabiguan o madayaman. Dahil nagsisilitawan na ito mga nagtatago sa kasinungalingan, nagtatago sa mga pandaraya. Alam niyo ba kung saan galit na galit ang Panginoong Kristo? Sa mga sinungaling. Saan nagtatago yung mga sinungaling? Sa kasinungalingan. Dinadaya yung puso walang malay. Amen po ba? Amen. Ito hong babasahin ko na pinatutunayan ng ating Panginoon Diyos sa Book of Malakay na lahat ng mga nangangaral ngayon ng mga saserdote na nagpapakilala na talagang sila na naglalagay ng posisyon sa kanilang mga sarili. Ano po? Naunawaan po ba natin? Amen. Pagdating dito sa Malakias chapter 2, verse 1, ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo. Naunawaan po ba natin yung ngayon? Ang utos na ito'y sa inyo doon sa mga saserdote nakangaral. Maliwanag po ba? Amen. Amen. Malakay chapter 2, verse 2 and 3. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang isinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso ang hula. Amen po ba? Amen. Sino-sino itong hindi naglagak ng puso? Yung tinutunan mga nangangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Narito aking sisirain ng inyong binhi. At magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha sa makatwid bagay ng dumi ng inyong mga kapistahan at kayo'y pawang ilalabas na kasama niyaon. Tignan niyo mo, ilalabas yung mga tinutunan ng mga nangangaral na inilihim yung hula. Naunawaan po ba natin? Amen. Kung hindi ninyo didinggin, ang sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Malakias, magaganap ito ngayon dahil nagaganap na yung mga tanda. Naunawaan po ba natin? Amen. Kung hindi ninyo didinggin at ilalagak sa inyong puso upang bigyan kaluwalhatian ang aking pangalan, tignan nyo yung nangangaral, binibigyan ng kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas eh. Eto, malapit nyo nang makilala yung sinugo. Ha? Bibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos ng Israel. At inyong malalaman na aking ipinasuko ang utos na ito sa inyo upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Manatili yung tipan kay Levi. Ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa kanya at aking mga ibinigay sa kanya upang siya'y matakot at siya'y natakot sa akin at siya'y nagpakababa sa aking pangalan. Naunawaan po ba natin yung isinugong nangangaral? May takot.
Ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa Kanya at ang aking mga ibinigay sa Kanya upang siya'y matakot at siya'y natakot sa akin at siya'y nagpakababa sa aking pangalan. Ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa Kanyang bibig. Naunawaan po ba natin? Nasa Kanyang bibig yung kautusan, yung hula ng mga banal na propeta. Nandun sa isinugo na sinasalita at pinapahayag na narinig natin sa social media. At aking nang ibinigay sa Kanya upang siya'y matakot at siya'y natakot sa akin at siya'y nagpakababa sa akin. Ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa Kanyang bibig at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa Kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran at inilalayo sa kasamaan ang marami. Amen. Kundi inaakay sa kapayapaan at katwiran ng marami upang magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan ng marami. Amen po ba? Nakilala niyo yung sinugo? Amen. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan po natin. Siya'y lumakad na kasama ko. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa kapayapaan at sa katwiran. At inilayo sa kasamaan ng marami. Naunawaan po natin, yung tunay na naghahayag ng katotohanan na may patotoo na paniniwalaan na siyang karangalan ng Panginoon Diyos. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Sapagkat ang mga labi ng saserdote dapat mag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat na hanapin ang kautusan sa kanyang bibig sapagkat siya ang isinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan po natin yung God's messenger. May sacred word of living in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection going to heaven. Naunawaan po natin. At ito pong pagdiriwang na tayong lahat ay inaakay sa kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan na sinabi ng ating tagapagligtas na nagsuko sa akin kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Kaya nasa atin ngayon ang kapasyahan nito. Nasa atin ang desisyon nito. Amen po ba? Amen. Masusuri pa natin yung mga bulaang nangangaral ngayon, nagtatago sa kasinungalingan Pinipilit na ilihim ang hula na siyang karangalan ng Panginoon Diyos na naglatag ng langit at lupa. Naunawaan po natin. Amen. Nakilala natin si Sacerdote na sa Panginoon Diyos. May hula na pinapangaral At sinabi ng Panginoon ng mga hukbo sinasamahan niya sa kapayapaan at katwiran at inilayo sa kasamaan ng marami. Ngayon, tignan niyo yung mga nangangaral ngayon na ililihim ang gula. Inaakay sa kapahamakan ng marami. Yung tunay na nangangaral, inaakay sa pag-asa at kaligtasan ng marami upang makatyak sa kaligtasan sa nangyayaring kabag-kabagan sa sanlibutan. Kahalili ng kabag-kabagan at kapighatian natin, pag-asa. Amen po ba? Amen. At yung pag-asa na yan, nakahalili na iniuukit sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung hula ng mga banal na propeta. Katiyakan ang kaligtasan natin, bawat isa. At tayo ang bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap ng tagapagligtas natin. Tayo ang nagdiriwang na alay sa pagkapanganay. What do you mean by alay? Handog. Handog na nakalulugod at hain sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano ho ang pangalan ng kongregasyon ng Panginoong Jesucristo na bunga sa pagkapanganay na inassembly niya sa paniniwala na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit na makikilala natin sa paniniwala na nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli?
tayo ang alay na mamamong hain at handog. Meron tayong pinaniniwalaang sacred word at mayroon tayong ipinamumuhay na sacred word of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, going to heaven. Naunawaan po ba natin? Amen. Na ang kongregasyon ng Panginoong Jesucristo ay hindi literal na mundo, mga tao. If my people, kung ang aking bayan ay magpakumbaba at ang hanapin ng aming mukha at sila'y dumalangin at dumain, sila'y aking dinggin at aking pagagalingin ang kanilang mga karamdaman. Hindi yung karamdaman sa laman, ano po? Matagal na tayong patay sa paningin ng Panginoong Jesucristo. Magkakaroon lang tayo ng relasyon ngayon bilang alay sa pagkapangalay. Ano po? Ano ba alay? Yung handog sa Panginoong Diyos, sa pangalan ng Jesucristo, lahat ng tumatalim at sumasampalataya sa pagkabuhay niya magmuli. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang propeta ng mga propeta sa isip, sa salita at sa gawa. Nagigets po natin, ang propeta ng mga propeta, ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang Panginoon ng mga Panginoon ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Kaya, mati, intindido komon na kongregasyon ng Panginoon, mga tao, pwede bang gawin ng Panginoon? Nothing impossible with God ko. Yung mga bato nga, kaya niya pagpurihin sa kanya. Naalala niyo si Josue? Ginamit na saksi ni Josue yung mga bato. Nung nakipagbaka sa Jericho. Naalala niyo? Masdan natin, magmasid tayo sa buong mundo. Tanging sa paniniwala na lang nalalabi pag-asa natin. Kahalili ng kabagabagan, ng kalituhan, ng takot nating lahat na mangyayari sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito, eh talaga pong kailangan mangyari yung hula ng mga banal na propeta. Shaking niya ang maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Para magising tayong lahat. At nasa gitna pa tayo ng mga mapagkunwari at mga naglilihim ng hula. Ginawang ang iniisip ng mga nangangaral ngayon ang iniisip nila ang pangangaral sa Panginoon Diyos pakinabang sa sarili. Naunawaan po ba natin? Ang pangangaral para agayin yung mga maliligtas at magkaroon ng assurance, magkaroon ng katiyakan sa naririnig na paniniwalaan. Kaya sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Maraming nangangaral, ayaw kilalanin yung tagapamagitan. Paano tayo didiretso sa Ama? Eto, bibigyan ko kayo ng isang logic. Kung gusto nating umalis sa bansa ng Pilipinas, ano kailangan natin? Ano yung namamagitan para tayo pumunta sa ibang bansa? Ano ang pangalan ng departamento na namamagitan bago tayo makalabas ng ating bansa? DFA. Kukuha tayo ng passport. Pwede ba tayo makarating kagad sa ibang bansa kung hindi tayo kukuha ng passport? Pwede ba tayo makarating sa langit kung hindi tayo magdadaan sa middle? Kung hindi tayo magdadaan sa tagapamamagitan? Alam niyo ang Panginoon Jesucristo siya yung sacred word of wisdom. Siya yung sacred word of faith. Siya yung the greatest influencer. Siya yung the greatest sacred word na ikinabubuhay natin ngayon. At lahat ng tatalima sa nakakarinig ng tinig na pinapangaral sa social media na narinig nyo na ipinahayag ko, not by might, hindi sa kalooban ko, hindi sa kalakasan ko, hindi sa isip ko, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Naunawaan po natin, sabi ng Panginoon. Nagigets po ba natin yung alay? Alam mo, maraming nangangaral, inaalis yung religion. Religion that is the community of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakuha po natin. Pwede ba tayong dumiretso sa Ama? Kung hindi natin paniniwalaan yung isinuong hula. Kaya dyan pa lang makikilala na natin itong mga antikristong nagtatago sa kasinungalingan eh. Inisip, hindi paramihan ng miyembro. Natandaan natin yung way back during the time of Noah. Natandaan natin yung nilipo ng mga tao buhat sa panahon ni Noe. Nakita ng Panginoon Diyos yung lakad ng mga tao noon, masasama na mga katang-isip, masasama na puso. Ilang kaluluwa ang naligtas sa daong. Alam ng marami ito. Hindi paramihan ng miyembro. Kisap mata lang, mawawala tayo sa mundo. Eto, kaguluhan pa lang, digmaan pa lang sa maraming mga bansa. Ang kahalilin niyan, kahirapan. Nakita niyo, Gaza, umiiyak na yung babae na isang opisyal ng taga-Gaza. Lahat ng commodities, in-stop na sa Gaza. So ano pa, makakain, ano pa mainom ng mga citizen dun sa Gaza. Nakita niyo yung mga bata. Mahabag na lang tayo eh. Dumating na ang kapigatian. Dumating na ang tribulation. Alam niyo yung alay na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap, na pinagiging sakdal sa paniniwala. Huwag natin pagmatikasin yung kalooban at puso natin sa mga nakakarinig na lantarang inihahayag ang katotohanan sa social media. Wala nang makapagtatago sa dilim na hindi mahayag sa liwanag ngayon. Dahil talagang transformation na sa pagparitan ng tagapagligtas. Kaya yung hain sa pagkapanganay na nakalulugod na alay, saksi sa pagkabuhay na maguli. Yung mga alay na nakalulugod sa Panginoon Diyos. Dahil tayo ang may hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan, binigyan tayo sa pagdiriwang natin ng tanda na aalalahanin at gugunitain po natin. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung kaharian ng Panginoon na itinayo, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya nung batiin yung mga banal na apostol ng kapayapaan, ay sumaating lahat. Naunawaan po natin. Unawain na natin mabuti. Baka pag may nangyayari, tsaka tayo tawag ng tawag. Kung may natitira pa tayong takot, bilang alay, ano po? Bilang magiging bahagi ng alay. Kaya yung mga nakakaral na inaalis yung religion eh. Alay sa Panginoon Diyos yan. Aalisin ng mga nakakaral para lang makinabang na iniisip ng mga nakakaral eh. Ang pagkakaral eh, upang makinabang. Ang relihiyon tinatawag, alay sa Panginoon Diyos yan. Hain na nakalulugod, na bunga sa pagkapanganay. Ano pangalan? Daming nangangaral. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak sa Panginoon. Ibinukod ng bayan ng Panginoon Diyos eh. Hindi literal na bundok ito. Huwag kayong titingin sa bundok. Alam niyo kung bakit tinawag na bundok? Manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga ang mga mananampalataya na tinumpo sa walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung alay. Kaya mananagot itong mga nangangaral ay naalis na relihiyon. At pakaisipin natin sa mga nangangaral, hindi paramihan ng miyembro, hindi paramihan ng pagtatayo ng building sa maraming mga bansa. Kung wala naman tayo sa pag-iisip ng Panginoong Kristo, wala pa rin kabuluhan. Ang pagiging bunga sa pagkapangalan na
Nasusuri po ba natin na yung alay sa Panginoon Diyos may pag-iisip ng tagapagligtas at napasasakot sa ating tagapagligtas ng may takot at paniniwala? Nagigets po natin? Amen. Isa lang po ang pangalan niya na nakatala sa langit. Rehistrado sa langit yan. Ipinagayak ng tahanan sa langit yung pagdiriwang ng bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay. Alay, handog na nakalulugod dahil merong hula na tinutupad ng mga banal na propeta na nagpapatibay sa bawat nakakarinig. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung alay na nakalulugod. Merong sacred word of living in the resurrection in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Isang hamak lang na dukha at mangmang na taong katulad nyo Hindi ba nakakailangan ng magandang lalaki? Hindi nakakailangan ng may posisyon at makarangalan sa lipunan ng Panginoong Jesucristo? Hindi nakakailangan ng mayamang tao ang Panginoong Jesucristo upang pangyarihin niyo yung salita niya doon sa mga hinirang at kinahabagan niya, kinupkup niya at kinaawaan niya at binigyan niya ng regalo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Ito, yung pinagtitiisan natin ngayon, no? Katawa-tawa lang. Pero ako'y sumasampalataya, gatundok o kudlitban ng salita na pinaniniwalaan natin na inihahayag natin sa social media. Sumasampalataya po ako na hindi nawawala ang bahagi ng sino mang tatalima sa pagkabuhay na maguli. Hindi nawawala ang bahagi sa kaharian ng langit. Amen. Kaya hindi sa ating sarili, hindi sa ating kalooban, hindi sa ating kalakasan, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu na nagbibigay buhay ang kaligtasan natin bawat isa. Kahalili ng kapigatian at kabagabagan natin, pag-asa at kagalakan at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Hindi ito literal na hanapin natin, na nakikita natin, na katulad ng mga nagtayo ng mga building, na mga violated na sinabi ng Panginoon Diyos na hindi ako tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Sa ano tumatahan? Sa ano tumatahan? Sa puso mo at sa puso ko tumatahan. Hindi mawawala sa labi natin yung tanda ng patotoo na pinaniniwalaan natin. May relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Maliwanag po sa atin yung naririnig natin sa True YouTube. Nakilala niyo yung messenger ng Panginoon, isang hamak, dukha, mangmang, mahina. Saan ang gagaling yung karunungan ko? Saan ang gagaling yung kalakasan ko? Saan ang gagaling yung pagtayo ko sa harapan niya? Ang Panginoong Jesucristo po ang prinsipal ng paniniwala ng marami. Kaya po tanging nasa pangalan ng Jesucristo na lang ang kaligtasan natin at kagalakan ng marami at pag-asa natin lahat. Amen po ba? Lahat ng tatanim at sasampalataya sa hula ng mga banal na propeta, ikaw at ako ang kahariang itinayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Nasa pisikal tayong kalagayan, i-apply natin to, makikilala sa gawa natin yung paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Mawawala ang lahat ng mga bagay na nakapaligid na natatanaw natin sa mundong ito, pero yung katwiran ng tanda ng patotoo na ginawa, mananatili magpakilan-kailan paman sa ilalim ng silong ng mga langit na mahayag ito sa maraming mga bansa sa buong sanlibutan. Sang-ayon tayo ron, mga kapatid at kaibigan, hindi panukala ng tao to. Panukala ng Panginoon Diyos na makapangyarihan nito na sumasa langit at sumasa lahat ng dako ng panig na silong ng mga langit at sumasa walang hanggang wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Kaya yung bunga sa pagkapanganay, nakalulugod na hain, nakalulugod na samyo sa Panginoon Diyos itong sayon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya itong mga who is the organizer of our faith?
Jesus Christ is the organizer of our faith. Jesus Christ is the word of sacrament. Amen po ba? Amen. Sagrado ang salita, banal. Ang gumawa ng pinagsasaligan at tinutupad natin. Lagi nating tatandaan. Huwag natin inilalagay yung kaisipan natin sa mga bagay na nakikita. Amen po ba? Amen. Kundi manatili tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita na mangyayari sa atin. Maliwanag po ba? Naunawaan po ba natin yung sinugo? Hello! Naunawaan po natin kung paano pinakilala ng Panginoong Kristo yung sinugo na nadidinig nyo sa social media nangangaral. Sinasamahan ako sa kapayapaan at katuwiran ng Panginoon ng mga hukbo. Inaakay ang maraming mga naligaw at nadaya ng mga napalito, mga sinungaling na mga ngaral. Inaaya sa pag-asa sapagkat mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Panahon na para magpakumbaba tayo ngayon. Huwag nating pairanin yung espiritu ng pagmamalaki, hindi sa Panginoong Kristo yan, kay Satanas yan eh. Huwag natin pairanin yung espiritu ng pagmamayabang, yung espiritu ng pagmamapuri, yung espiritu ng pagmamatayog. Satanic spirit yan. Kaya si Satanas nararamdaman na rin ngayon, nagising na ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon na di malalapitan at di nakikita. Pero naririnig natin yung katarungan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na di natin nakikita. Di natin malalapitan sa matinding kaluwalhatian niya. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Naunawaan po natin sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan natin bawat isa. Binibigyan tayo ng comfort, inaaliw tayo. Binibigyan tayo ng pag-asa sa nangyayaring kabagabagan sa buong mundo. Kahadiri ng kabagabagan, kagalakan, pag-asa, pag-ibig, katiyakan ng kaligtasan nating bawat isa, kaligtasan ng mga minamahal nating mga anak, pamilya natin. Narinig din ba ito sa mga ibang relihiyon na nangangaral? Naunawaan mo ba natin? Inilalayo sa kasamaan ng marami. Inaakay ang maraming nakakarinig na may pandinig ay makinig at unawain nating mabuti. Mapanganib ang panahon ng kawakasan. Mapanganib na mapanganib at hindi lang kahirapan ang darating sa nangyayari. Talagang alarmado na ang mga presidente ng iba't ibang mga bansa. Napanood nyo ba na 3,000 Pilipino sa Lebanon pinauwi na ng ating bansa? Tingnan nyo ang langit, medyo payapa pa ngayon. Ano po? Meron pang mga kalamidad na darating at meron pang darating na ikakaila ng sino man ang paniniwala. At sa pagparito niya, ipapangaral sa maraming mga bansa ang Ebanghelyo na nagpapatotoo yung nangangaral na saksi sa pagkabuhay na maguli. Darating ang wakas. Huwag natin hintayin dumating yung wakas. Ngayon pa lang na narinig natin eh. Talagang itiwala na natin yung paniniwala natin. Talagang magpakababa na tayo at magpakaamo tayo, napasakop tayo ng may takot sa kapangyarihan at pag-iisip ng Panginoong Kristo. Maging bunga tayo sa pagkapanganay na tayo yung alay na itinayong kaharian sa paniniwala. Nasa pisikal na kalagayan, naging haing mabangong samyo tayo na nakalulugod dahil tayo yung bunga sa pagkapanganay na alay or handog. Nakilala nyo ang kabuuan ng body of Christ na ang Pangulo ng Iglesia ng bundok ng Zion, ang hari ng mga hari na di malapitan sa kanyang kaluwalhatian at hindi makikita. Pero nadidinig natin at naunawaan natin kung
Paano natin paniniwalaan yung napapakinggan natin na magbibigay sa atin ng pagiging awardee sa langit? Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin ikabubuhay ito, wala tayong matatanggap na assurance para maging awardee tayo sa heaven. Nakilala niyo yung mga nagkakaila, yung mga nagdidinay ng hula, yung mga naglilihim ng hula. Nakilala niyo yung mensahero ng Panginoong Jesucristo na sinasamahan sa kapayapaan at katwiran, inaakayang marami sa kaligtasan, sa pag-asa, sa kagalakan. Nakamamangha. Nakamamangha po. Mga kapatid at mga kaibigan, huwag na natin hintayin yung matakot pa tayo sa magaganap ng mga darating pagkalamitan. Kundi napapakinggan na natin ng tinig, magpasakot na tayo ng may takot at pagpatakababa sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba alay sa Panginoong Jesucristo may pag-iisip ng tagapagligtas. Ang bundok ng Sayon po may pag-iisip ng tagapagligtas. Kaya maraming kumukuha o kumakopyright ang channel ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, naku-question mark sila sa bugil. I am proud to be a God servant. Bakit po? Bakit proud ako? Hindi mapapantay ang kayamanan nito ng mga bagay na nakikita ko yung ibinigay sa aking pangalan na nakarehistro sa langit. Iglesia ng banal ng bundok ng Zion ang ninasa at pinili ng Panginoong Jesucristo na tahanan niya magpakailan-kailan pa man. Ikaw at ako ang pinili niya na mananahan siya sa puso't isip natin bawat isa at hindi mawawalay sa labi natin yung alaala na ginawa niya na sa muli niyang pagparito darat ng tayong nakatayo na ginaganap natin yung hula ng mga hula ng napakadakilang propeta ng mga propeta ang Panginoong Jesucristo. Sa isip, sa salita, at sa gawa, nakilala niyo ang paniniwala ng watchman ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Isang hamak, isang mangmak, isang dukha, isang mahinang taong katulad niyo. Amen po ba? Amen. Namnamin nga po natin yung narinig natin sa social media. Yung alay, alam niyo, relihiyon, alay sa Panginoong Jesucristo yan eh. Community niya, yung relihiyon, yung region, community niya yan. Pwede bang tawagin? Relihiyon, kung hindi mga taong gaganap yan, pwede bang tawagin isang region kung hindi yung community? O ano yung community? Mga tao. Nagigets po natin. Amen. Amen. Ang lalim ng grammar ay binibigay sa atin yung malinaw na pagkaunawa upang magkaroon tayo ng katiyakan sa pag-asa sa muli niyang pagparito. Babalikan niya yung inihanda niya maluwalhating babae na walang dungis at kapintasan na alay sa pagkapanganay. Amen po ba? Na iisa ang Diyos na kinikilala. Natuwa po ba natin? Amen. Hindi paramihan ng miyembro. Amen po ba? Sa pag-iisip ng Panginoon Jesucristo, itinayo niya yung kaharian niya sa paniniwala sino ho ang naghanda? Ang Panginoong Jesucristo rin ang tumatawag at pumipili sa atin bawat isa. Sino nagpapasagana ng bunga ng kaalaman at paniniwala natin at katiyakan? Sino nagbibigay ng pag-asa sa iyo at sa akin ngayon? Hindi kayang ibigay ng tao to. Amen po ba? Amen. Napakadakila po nung alay na hain sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba, Iglesia ng Bundok ng Sayon na inihain sa Panginoong Jesucristo? Na alay at handog, na mabangong hain at alay, bunga ng kordero sa pagkapanganay. Nakilala niyo si Cain. Naghain sa Panginoon, hindi tinanggap yung hain ni Cain. Napagapag si Cain Ano ginawa? Pinatay si Abel. Kaya maraming galit sa Sayon ngayon Tinayo ako sa harapan nyo.
para ihayag ko ito ng may katapangan at paniniwala. Amen po ba? Amen. Upang maligtas tayong lahat at makatakas tayo sa mga mandarayang mangangaral na iniisip ng mga nangangaral ngayon. Ang pangangaral, puro pakinabang. Where is your glory of God? Kaya nagbibigay ng glory na mamangong hari na nakalulugod eh. Yung bunga sa pagkapanganay, na alay, handog sa Panginoong Hesukristo. Naunawaan natin yung paghahandog. Yung pag-aawitan natin ng bagong awitin, nakabukod, nakadefine. Nakilala niyo, paniniwala ng bundok ng Zion na rehistrado sa langit, ang pagka-citizenship. Kaya tayo tinawag na manlalakbay lang dito eh. Nakita natin yung mga tumatakas sa kanilang bansa sa takot sa nangyayari na binabagsakan na lang sila ng mga misil. Gumagawa na sila ng mga paraan para maging makipamayan sila sa ibang bayan at talagang kakilapilapon na yung nararamdaman nila, gutom, namamatay yung mga tao pagka binabagsakan na lang ng mga misil. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung nangyari sa Israel na mayroong madilim na ulap eh. Nung sumabog yung ulap eh, naglitawan yung mga uwak. Ang daming mga uwak. Ano kinakain ng uwak? Ibig sabihin, maraming magkakamatay. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo may channel ng bundok ng Zion na alay, na handog, na nakalulugod, na bunga sa pagkapanganay ng ating dakilang kordero. May mga selyo. May tanda ng patotoo o paniniwala. Pag kiniklaim natin yung blood of Jesus, patotoo yan. Bakit po hindi maihayag ng mga sinungaling na nangangaral? Hindi naman sila tinawag para sa palatayanan at ipangaral ito. Sino ngayon ang Panginoon nila? Kaya na po ang magsalita. Amen po ba? Amen. Tuwan-tuwa pag maraming miyembro eh, pag maraming nanadaya. Tuwan-tuwa. Nalulugod ba ang Panginoon sa posisyon? Nalulugod ba ang Panginoon Jesucristo sa maraming mga pinatayong building na sinabing hindi siya tumataan sa building? O napupuot na siya? Kaya dumadating ang mga kalamitan sa buong sanlibutan. Mga violente. Amen po ba? Violators. May Panginoon Diyos ang nagsalita sa mga banal na propeta. Kisang mata lang ang buhay natin sa mundo. Alalahanin po natin, wala magiging lihim sa paningin ng Panginoon Diyos sapagkat tayo ang nasa lupa. Siya nasa langit. Iniisip pa lang natin, alam niya na. Naunawaan po ba natin lahat ng mga nakakarinig? Tinutulan na yung mga nangangaral. Sinabi na kay Propeta Malakias. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo, larawan ng sinasamba natin na yung isang Diyos na tunay. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Lahat ng naniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Kapatid ng panganay na nilalang. Tayo ang nakalulugod na handog at alay. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakilala niyo kung ano ang larawan ng Panginoon Diyos? Nung mahayag ng buhay maguli ang Panginoong Jesucristo. Espiritu. Sa pasigulaan, Diyos Espiritu. O ano ang stand ng bundok ng Zion? Isang Diyos na tunay ang paniniwala. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Buksan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 13. May mga tatak ng Espiritu, yung alay na handog sa Panginoong Jesucristo. Sino ang nagtatak niyan? Hindi pwedeng itatak ng tao yan. Magpapagawa tayo ng sticker. Nabubura yan ng pag-amulan. Pag nasikatan ng araw yung sticker, nabubura yan. Pero yung tatak ng mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na pasasakop sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, kailanman
Hindi mawawala sa langit, isip natin yan. Recorded tayong lahat sa langit. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko, makinig tayong mabuti. Unawain natin mabuti yung tayo na magiging alay at handog dito eh. Tayo na yung mga kino-convert, matransform sa spiritual, sacred word of wisdom in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakilala niyo yung good steward, yung messenger of God, God's messenger. Nakilala niyo na sinasamahan sa kapayapaan at katwiran, inaakay ang marami sa katiyakan ng kaligtasan. Nakilala niyo mga bulaan nangangaral, nililihim yung hula, ginagawang kapakinabangan yung mga dinadaya. O ngayon, wala namang pagdatago sa kasinungalingan na hindi mahayag sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest sacred truth of our faith in the resurrection. Naalala ko, ako yung isang empty people, isang dukhang tao na tumulog ako sa Panginoong Isyong Kristo at madinig ako eh. Nung dalhin yung aking pagkatao ng isang empty people, isang katawa-tawa, isang hindi kagalang-galang na taong pangkaraniwan, walang posisyon sa lipunan, hindi mawalay sa alaala at puso at isipan ko. Nung dalhin ako dito sa National Housing Authority na tumanggap ako ng pagiging awardee ko dito bilang salat, dukha, hama. Dinala ako sa place of sacred. Napaka-perfect ng sacred. Ito pala yung sacred word of living ko ngayon na naririnig nyo ngayon sa social media. Na ang daladalay kapayapaan at kapanatagan ng ating kaligtasan na kung babalik sa banal na bundok ng Zion ng Panginoong Jesucristo ay makikita natin ang mukhaan. Naniniwala ka ron, kapatid at kaibigan? Kaya huwag na natin intain pa sa panahon ng kabagabagan at kapigatian yung takot na magaganap. Alam niyo yung mga tinatawag at iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo? Kinakansel yung takot eh. Ano kahalili? Pag-asa, kagalangan, kapanatagan ng puso at pag-iisip. Inaalin tayo. Dinaragdagan tayo ng pag-asa. Siya nagbibigay ng immunity. Siya nagbibigay ng maraming kaarawan sa atin bawat isa. Tayo ang pinagkalooban na gumanap ng the greatest commandment. Dalawa na lang ang kinauuwian ng utos ngayon. Ibigin natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Ang Panginoong Jesucristo po ang napakadakilang utos. Ang pangunang panukala ng Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo po na namatay at binuhay na magmuli. Sino po ang nagpakilala? Sino nagpatotoo ng buhay magmuli? Ipinakilala sa maraming mga tao. Hindi pa tayo tao nun. Nung nangyari ito, 1,000 years ago. Kaya, damahin natin mabuti. Ano po? Bulay-bulayin natin mabuti. Ito na yung magiging mabuting kapalaran natin lahat ngayon eh. Kaya patayin natin yung mga espiritu ng pagmamalaki, pagmamatayo at pagmamarunong. Amen po ba? Amen. Amen. Tayo rin ang papatay ng espiritu na yan. Kaya natin mapapatayan, natitinig natin yung baluti, yung armor na karasag na binibigay sa atin eh. Panlaban natin ito, salita ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Panlaban natin ito sa ginagawa ni Satanas na pandaraya sa madilim na dako ng mundo. Amen po ba? Amen. Hindi nyo matitinig ito sa mga bulaan nangangaral, sa mga sinungaling na binibiktima yung mga puso walang malay. Ginagawang kapakinabangan yung mga tao walang malay. Ito, lantaran sa social media to. Walang takot. Pinapahayag to ng Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Lahat ng nangangaral na walang hula, hindi nila pinararamanan ng Panginoon Diyos. Ngunit ang butok ng sayo na hinirang at isinugo
na sinasamahan sa kapayapaan at katwiran, inaakay ang marami sa kapanatagan at katiyakan ang kaligtasan natin lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng mga nakangalan ngayon na walang pag-ibig, para lang silang batingaw na umalingaw-ngaw. Magsasambulat pa silang lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Lahat ng sinungaling mahayag na ngayon. Digmaan pa lang sa mga nangyayari yung mga bansa ay natatakot na yung mga sinungaling kung saan nila itatago yung kayamanan nila. Amen po ba? Amen. Nagagalak ako sa Panginoong Jesucristo natin na tagapagligtas Ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari Hayag na hayag sa labi ko yung salita ng katotohanan na hinahanap yung tatagima sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Kaya nung makausap ng babae, siya malita ng Panginoon Jesucristo alam ng babae kung saan manggagaling ang tagapagligtas, saan ka ng Yuda. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo ako nga, nasa iyo nagsasalita ang kausap mo. Amen po ba? Nagigets po natin. Amen. Kaya yung sa malita ng babae masaya-masaya kalooban niya nung nakausap niya yung ating tagapagligtas Nakilala niya ang isang Diyos na paniniwalaan niya. Sino gumawa ng demonstration? Ang Panginoong Jesucristo gumawa. Kaya hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na makilala natin na Espiritu ang ating sinasamba sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakunawa na po ba natin yung pagsamba, paniniwala? Kaya hindi paramihan ng miyembro po. Sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, inihanda ang maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan sa paniniwala, hindi sa pisikal inihanda. Kaya huwag tayong padaya doon sa patotoo ng patotoo. Hindi ako umiinom, hindi ako nagmumura. Nagkukunwari tayo doon sa mga nakakakita sa atin, nagpapanggap tayong ipokrito. Hindi ako mamamatay tao. Panahon na para magsisi tayo ng totoo. Huwag natin ikumpli sa biling yung pagiging pagkatao natin. Nandito tayo sa mundo bilang tao. Sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo po tayo ihahanda na walang duwis at kapintasan sa paniniwala. Naunawaan po ba natin? Kaya ginawa nga ng Panginoon Diyos yung example ng buhay mag-uli upang magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan at katiyakan sa paniniwalaan natin na nahayag sa social media na kung babalik na siya at mahanging on the air sa salapaap, lahat ng nanatiling tapat sa paniniwala na nakipagbaka sa kahirapan at kapighatian, sa kabagabagan, sa kainsultuhan, nilibak at nilait, pinagtawanan dahil sa paniniwala. Nakagagalak maghintay sa muli niyang pagpalito. Jesus Christ is the greatest sacred word of wisdom and knowledge. Amen. Jesus Christ is the sacred word of our faith. Nakilala niyo ba? Nakilala niyo ang tagapagligtas natin. Amen. Nakilala niyo ba yung messenger ng Panginoong Jesucristo na kasama niya sa kapayapaan at katwiran? Amen. Nilalait, nililibag, hinahamak, pinagtatawanan, iniinsulto. Wow, ito yung kagalakan mo ngayon. Kung paano kung isinugo ng Panginoon, siya rin ang sisiyasat ng maraming tumayo ngayon. Naniniwala ako na kung paano niya ako isinugo, naniniwala akong hindi niya ako sisiyasatin dahil yung kanyang ginawa ang itinangangaral ko at pinaniniwalaan ko na naririnig nyo at nakikita nyo sa gawa ko at labi ko at pagpapahayag ko at pagsasalita ko ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Jesus Christ is the greatest word of sacred. Ikaw at ako ang binibigyan ng award sa langit. Sino nag-a-approve?
Hindi si Presidente po mga mag-a-approve. Sino ang Pangulo ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na mapupuspos sa kaluwalhatian na siya ang pinararangalan natin sa dakong ito, na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay ng Pangulo, na mayroong mga tatak ng espiritu ng pangako na itinalaga ng una pa, na pinupuspos sa katwiran, sa karunungan, sa katalinuhan, sa kabanalan. Naunawaan po ba natin yung imbitasyon ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng mapanganib at mapanganib at pighating sanlibutan? Naunawaan po ba natin ng mga nakakarinig? Naririnig niyo po ba ako? Naririnig niyo ba yung hain at handog sa Panginoong Jesucristo? Yung lahat ng tumatalima sa isip, sa salita at sa gawa, hayag na hayag sa social media. At makikilala nyo at ma-evaluate nyo ngayon ang lahat ng mga naparito na mga antikristo na laban sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na iginakaila at inililihim ang hula ng mga banal na propeta upang parangalan ng Panginoon Diyos ng ating mga ninuno na si Amang Abraham, si Isaac at si Jacob. Naunawaan po ba natin yung narinig natin na pinapahayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig? Maliwanag na binibigyan tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin, na mabubuhay tayo na may paniniwala at pananalig, at lahat tayo binibigyan ng pagiging mandirigma, at makikibaga tayo sa mga sinungaling na mangangaral. Tayo yung bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas na pinagiging ganap at matuwid sa paniniwala. Tayo yung alay at handog sa pagkapanganay. Naalala niyo sa Ehipto, nung tubusin niyo 12 tribo ng bayan ng Panginoon Diyos. Ano ang pinahuli kay Propeta Moises? Anak ng kordero na panganay na walang dungis at kapintasan. Pinunasan yung mga hamba, hindi pinasok ng salot. Ngayon, lahat ng mananalig at magtitiwala ng tapat na saksi sa pagkabuhay na maguli, na pinatunayan ng Panginoon Diyos yan sa maraming mga bansa ng buhay maguli sa gitna ng mga kasalanan ng Panginoong Jesucristo. May magiging dahilan tayo ngayon. Hindi tao ang nagpatunay sa naririnig natin. Nagtangi na siya ng nalalabing araw. Nagtangi na siya ng nalalabing panahon. Huwag tayo pupunta sa Lunes Martes. Ang araw na itinatangi ngayon, huling panahon. Panahon ng kabagabagan. Panahon ng kapighatian. Panahon ng kagulumihanan. Ngunit ang pag-asa ng marami, binibigyan tayo ng comfort. Inaaliw niya tayo, binibigyan niya tayo ng pag-asa na mga alay at handog sa pagkapanganay. Nakilala niyo ngayon yung kordero. Ang kordero ang panganay na naglilinis ng kasalanan at nagpapatawad ng kasalanan nating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. O di ba yan yung blood of Jesus? Silyado tayo. Di magdiriwang tayo. May inaalala tayong pagduro sa on the cross. Namatay siya. Inilibing siya ng 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Binuhay siyang maguli. Pinatunayan ng Panginoon Diyos yan. Itinangi ang panahon ng muli niyang pagparito. Sino ang nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato na ang paniniwala ay saksi sa pagkabuhay ng maguli? Di ba ang Panginoong Jesucristo nagsabi kay Peter na itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato na walang kapangyarihan ng impyerno? May susi ng paniniwala, saksi sa pagkabuhay ng maguli. Di ba nung basbasan si Peter, kasama yung pagkakasama yung mga alagad ng apostol ng Kordero sa Mount Galilee, sinabi siya kanila, humayo kayo at ipangaral niyo sa maraming mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang marami. Naunawaan po natin, ipangaral ang bautismo para marinig ng mga bibigyanan.
katiyakan at tagapagmalas ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nagigets po ba natin? Nagigets ba natin yung lahat ng iniimbitahan ng Panginoon Kristo sa panahon ng kabagabagan at kapigatian ay magiging mamangong hain at handog at alay? Dahil narinig natin yung word of sacred, word of wisdom. Napaka-sacred word. Yan yung binibigay sa ating armor. Amen po ba? Amen. Para mapagtagumpayan natin yung lakad ng mga naparito, mga antikristo. Makilala natin na dinadaya na lang at ginagawa kapakinabangan yung dinadaya. Pero ang tagapagligtas, nagsugo ng misyahero para akayin sa pag-asa at kaligtasan. Kahalili na kabagabagan at kapigatian at kahirapan May inaasahan magaganap. May darating na mangyayari. Bibigyan ng karangalan, di malihip na karangalan. Amen po ba? Amen. Ipakikilala ng Panginoong Kristo ang maluwalhating kaharian ng Iglesia ng bundok ng Sayon. Dasilyado sa paniniwala. O ngayon, yung mga nagtatago sa kasinungalingan, pararatingan sila ngayon ng kapighatian. Amen po ba? Amen. Hindi ko man sila nakikita, nararamdaman kong napipighati sila ngayon. Iniisip nila kung saan nila tatago yung kayamanan nila ngayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung matapat na pangangaral? Nagsasalita ng salita ng katotohanan na walang nararamdamang takot, kundi pag-ibig, hayag na hayag sa social media. Naunawaan po ba natin? Naniniwala ako ang Panginoong Kristo ang sisiyasat ng maraming lakad ng tao. Pero narinig ba natin na bilang mensahero, isinumo ng Panginoon ang mga hukbo na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan? Inaakay ang marami, inihahayag ang mga mandarayang mangangaral para makilala na natin sila ngayon. Ginagawa nila tayo kapakinabangan Pawag ang iniisip nila, ang pangangaral kapakinabangan. Pero ito yung mensahero ng Panginoong Kristo, may pag-iisip ng tagapagligtas Silyado. Lahat ng dadalima, handog, mabangong hain at nakalulugod. Bunga sa pagkapanganay ng kordero, pinatawad sa maraming kasalanan, nilinis sa maraming lakad ng paniniwala, botismonado. Nakilala niyo yung hindi natin nakikita. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ng hukbo, hindi malalapitan ng tao. Siya ang tunay na Diyos ng Iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga mandalaya, nagsisilitawan So nakagagalak mga aral, ano po? Kapag sinubo ka, nasa gitna ka ng kompetisyon ng kapagabagan. Nasa gitna ka ng maraming sinungaling. Buong tabang na pinaghihiyawan ang pag-ibig na inalay sa lahat ng mga tao dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga tinawag ng Panginoong Kristo pagdating sa Ephesians chapter 1 verse 13 unawain natin mabuti ano po? Nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsipaniwala ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo ng pangako. Tingnan niyo ho. Open the book of Galatians chapter 4. Isinugo yung buktong na anak. Saan isinugo? Magliwanagan nga po tayo. Kung saan isinugo? Pakibasa nga po. Galatians chapter 4. Verse 6. Pakibasa po. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba. Magnilay-nilay nga po tayo ng magliwanagan nga po tayo, letra por letra, linya por linya. Saan isinugo? Sa ating mga puso.
sa ating mga puso. Hindi isinuko doon sa building. Huli ngayon yung mga mandaraya na nandadaya ng aral. Ginagawa, mapakinabangan yung mga inaaralan. Hindi tinuturo yung gumawa ng lesson plan spiritually. Hindi tinuturo yung module na i-demonstrate ng ating tagapagligtas, yung principal ng ating paniniwala na sa kanya manggagaling yung mabangong hain at handog na tayo ang alay sa pagkapanganay na pinatawad ng kundero. Bunga sa pagkapanganay ng kundero, tayo ang may mga tatak ng patotoo ng kundero. Yan yung blood of Jesus. Amen po ba? Amen. Walang kapangyarihan ng impyerno sa may mga tatak ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Sa ano isinugo? Sa puso ng nakakarinig. Gising, kapatid at kaibigan, hindi sa building sinugo. Kaya wag tayo mag-isa yan sa pagkakaisa doon pagdating sa building. Hindi nga tayo pinagtatayo ng building eh. Hindi nga yung ginamit siya niyan sa kapakinabangan, ano? Para gumanda buhay. Eh, tingnan na. Unawain natin kalooban ng Panginoon Diyos. Unawain natin saan sinugo, saan mananahan. Kaya yung awit nating bago, ano po yung awit nating bago? Balikan niya natin. Yung lyrics. Yung 132 verse 13 up to 14. Saan niya linasa? Namanahan? Sa puso't isip mong nakakarinig na tatalima sa pagkabuhay ng maguli eh. Kaya ito pong pangangaral, may kapangyarihan gumiba ng puta ng mga haka-haka at may kapangyarihan magpatalima sa mga nakakarinig. Tayo ginawang dwelling city, tayo ginawang dakong pahingahan ng ating tagapagligtas. Iuukit ko sa inyong puso at isusulat sa inyong isip at hindi mawawalay sa inyong labi ang tanda na ginawang ibinigay sa atin na paniniwalaan natin. Hindi ko na aalalahanin ang inyong kasamaan at ang inyong kasalanan. Sino ang nagpatawad? Yung kundero, lalubinis ng ating maruming paniniwala. Amen po ba? Amen. O di, naunawaan natin. Ninasa sa puso ng nakakarinig. O di hindi building ang pinatatayo, kundi ang kongregasyon ng Panginoon eh. Tao. Amen po ba? Pamilya. Ito na yung Spirit of Comforter. Lahat ng ginawa niya eh. Pinapaalala na sa iyo at sa akin ngayon eh. Kaya yung nagsipagtayo ng building, ginawang kapakinabangan yung mga dinaya. Kaya walang essence, hindi nalulunod ang Panginoong Kristo eh. Ang gagaling magsinungaling. Amen po ba? Sa ang galing na galing ng Panginoong Diyos? Sa mga sinungaling na mga ngaral na naglihim ng hula. Sa mga mapagkathang kaisipan. Sa mga mandalaya. Talagang kailangan maganap ang kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi siya tumatawag ng duwag eh. Sa kompetisyong nagaganap, hindi siya tumatawag ng duwag. Dahil ang Espiritu meron sa akin, yung paninindigan, yung prinsipyo. Sa Panginoon Diyos yung prinsipyong tinatayuan ko. Amen po ba? Hindi ako nagtitiwala sa tao. Walang magagawa ang tao. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng lakad ng tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na magbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian at karangalan sa Panginoon Diyos. Kaya sino man yung nangangaral na inililihim ang hula, hintayin natin. At minamasdan ko sa digmaang nagaganap ang lakad ng mga masasamang mangangaral. Hinihintay ko ang katuparang magaganap na pararatingin ng Panginoon Diyos ang katuparan sa panahon ng kawakas. Minamasdan ko yung mga naparitong inililihim ang hula na ang karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba?
Amen. Nakilala niyo yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga tatak, yung mga lahat ng tatalima sa Panginoong Kristo. Naunawaan po natin. Kaya ang sabi ko sa Aklat ng Gawa, chapter 7, verse 48, hindi ako tumatahan sa gawa ng kamay ng tao. Saan siya tumatahan? Sa puso ng taong nakakarinig na maniniwala tayo. Amen po ba? Amen. Ano nangyayari ito sa mga Kristiyano? Sa India, dinidiba yung mga pinagawa ng mga religyoso ron. Sa China, dinidiba isang Bible. Kaya tingnan natin yung China, kung ano nangyayari sa China. Maraming bansa ngayon. Hindi na binibigyan ng pagkakataon yung gusto sumama sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Pero sa bansang Pilipinas, binigyan tayo ng kalayaan na makinig nila ito. 5 bansa magbabawal. Hindi nila kayang pigilin ito. Sabi ng Panginoon, sino pipigil sa akin? Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Kayo ang aking mga nilalang. Amen po ba tayo? Amen. Nag-guess po ba natin kung paano tayo nilikha ng Panginoon Diyos sa paniniwala upang maging mabangong hain ng alay at handog na nakalulubod? Kaya ano maghari si Abel anak ng kordero na panganay na walang dumis at kapintasan ngayon kordero din ang tagapagligtas na walang dumis at kapintasan. Nakilala natin na larawan ng isang Diyos na tunay na pinaniniwalaan natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto Amen po ba? Amen. Ito yung pamumuhay natin ngayon, yung daan ng katotohanan at buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ng tagapagligtas. Kaya yung mga kinakailangan tagapagligtas hirap na kalooban ngayon Nababagabag na po Sila mismo nagkakagulo. Kung paano nila itatapo yung pagpaparti-partihan, kayamanan, ginamit nilang pandaraya doon sa mga dinaya nila at ginawa nilang kapakinabangan. Amen po ba? Amen. Hayag na hayag, ano po? Talagang ihahayag ng Panginoong Kristo yung mga sinungaling ngayon. Walang mga pagtatago sa kasinungalingan na hindi mahayag sa katotohanan. Amen po ba? Amen. 2 Corinthians chapter 1 verse 22 na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Sino ang nagtatak? Kaya makikilala natin yung mga sinungaling na mga ngaral Isa lang ang panggagalingan na magtatatak sa ating lahat na paniniwalaan natin na narinig natin ngayon na isinugo yung bugtong na anak sa ating mga puso, hindi naman sa binding isinugo, sa puso ng nakakarinig na maniniwala. Naunawaan natin yung katapatan ng relasyon sa Panginoong Kristo. Hindi tayo sa binding pinapupunta para doon natin siya sambahin. Na ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan may mga tatak ng Espiritu sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Maliwanag po. Hindi sa building sinugo, sa puso natin. Kaya isang malaking kalapastangan at kontradiksyon itong mga nagsipagtayo ng building na ano man ang gawin ng mga pagpapaganda dyan at pagpapakalaganap ng kanilang mga relihiyon, sa isang matay pararatingan ng nakasisindak at nakakikilabot, nakahiyan at nakatatakot, nakatuparang magaganap. Bakit po? Ang Panginoong Kristo lang po ang isinugo na nag-alay ng buhay sa atin para tayo'y tukupin at manahan sa puso't isip natin yung patotoong ginawang halimbawa na paniniwalaan natin. Naunawaan po ba natin? Amen. Sa lahat po nung nakakarinig, wala na tayo magiging dahilan ngayon, last days na, huling panahon na, mapanganib na. Mapanganib na yung narinig niyong sacred word of wisdom, sacred word of hope, sacred word of testimony, sacred word of knowledge, sacred word of love of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection.
Dito itinayo sa paniniwala, pag-asa, pag-ibig na napakadakila ang kaharian ng Iglesia ng Bundok ng Zion na ipinaghanda ng tahanan sa langit na trademark. Alam niyo po ba kung bakit mapanganib na pagpapanganib na ang panahon ng kawakasan? Nakahapay na ang maraming mga bansa sa kasamaan. Talagang sinira na ng tao ang tipan ng tagapagligtas. Lumitaw na ang maraming mga sinungaling na mga ngaral na ginamit at inisip ng akala ng marami sa pakinabang ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Naunawaan po ba natin yung introducing, yung pagpapakilala ng mensahero? Naunawaan po ba natin na isinugo, na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan ng Panginoon ang mga hukbo sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na inaakay ang marami sa katiyakan at kapayapaan at kapanatagan ng pamumuhay natin bilang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, matapang na pinaghihiyawan ng tanda ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Isang hamak at dukha. Salat sa kaalaman, sino ang sandigan ng tunay na Kristiyano na naririnig nyo sa social media? Na isang hamak at katawa-tawa, nililiba, iniinsulto, hindi respetado, walang posisyon sa mundo. Naunawaan po ba natin? Nakikipaglaban sa mga bulang mga ngaral sa panahon ng kawakasan hanggang sa datnan tayo ng ating tagapagligtas na nakikipaglaban sa mga sinungaling sa sanlibutan, sa mga naglilihim ng hula na siyang karangalan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y sumasampalataya, gaturdok man o kodli, nung ginagawa natin ay hindi tayo nawawala sa kaharian ng kalangitan. Amen po ba? Amen. Dahil yung ginagawa natin, hindi natin ito ginagawa sa gusto lang natin, hindi natin ito ginagawa sa kalooban lang natin o iniisip natin, kundi kaya natin ginaganap ito dahil ito ang buong katungkulan ng mga itinakda na hain na nakalulugod na sangyo na bunga sa pagkapanganay, alay at handog. Amen po ba? Amen. Naniniwala ako na sa dakong ito, talagang sa panahon ng digmaan, isa lang ang tatayo sa kahariang itinayo ng tagapagligtas na nakaukit sa puso ang katotohanan. Naalay sa pagkapanganay na nakalulugod, nahain at handog, nagpapatotoo sa pagkabuhay na mabuti. Amen po ba? Amen. Kaya minamasdan ko, nagbabantay ako sa isang digmaang nagaganap na spiritual warfare. Nagmamasid ako, titignan ko yung may mga karangalan na ninakaw ang kaluwalhatian ng Panginoong Kristo at dinaya ang maraming pusong walang malay na ginawang kapakinabangan ng banal na salita ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Na maging itong channel ng Panginoong Kristo, na pag-aaring sarili ng Panginoong Kristo, inaangkin nila na kaya sila tinutuntukan, kinu-question mark ng Google. Amen po ba? Nakilala niyo yung bundok ng Zion na mabahong alay at handog? Naunawaan natin yung alay, handog, bunga sa pagkapanganay, yung relihiyon, yung pagka-citizenship na pinamumunuan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Hindi taga-mundo, taga-langit. May mga tatak ng Espiritu sa kanilang mga puso't isipan na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso.
Saan isinubo yung bugtong na anak? Sa puso't isip natin nung nakakarinig. Kaya, napakadakilang nalalabing panahon at araw na ngayon, sa naririnig natin, isa na lang ang makapag-iingat sa atin, ang ating tagapagligtas, na ilan man ang tawagin na sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Sa paniniwala tayo, binigyan ng katiyakan, at sa paniniwala tayo, iniingatan. At inaaliw tayo sa panahon ng kapighatian at kabagabagan. Marami nang nito at bagabag na mga tao, all over the nation, centralized, worldwide, na natatanging ang pag-asa na lang na pinagkaloob sa atin bawat isa bilang mga tao na ayaw tayo mapahamak. Magpakababa at magpasakop tayo sa pag-iisip ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus at maging hain tayong mamamong alay na nakalulugod. Amen po ba? Amen. Natatangi ang iglesia ng bundok ng Zion na nakalulugod na hain na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap, pinagiging perfect sa lakad ng paniniwala, living by faith, walk by faith. Kaya sino bang nakakarinig ng kahayagan ng pangangaral ng bundok ng Zion, huwag nating pagmatigasin ang ating kalooban. Sapagkat ito nang nalalabing panahon, ang itinangi, nakaaya-aya, nakaarawan ng Panginoon Diyos. Ito na ang kaarawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, na ginugunita na po natin at inaalala na natin yung tanda ng patotoo na ibinigay sa atin, na aalalahanin natin na tuwing tayo nagpupulong at nagdiriwang, meron tayong naririnig na paniniwalaan na yan yung pinaka-shield ng ating paniniwala. Yan yung sacred word na nakaukit sa puso at nakasulat sa isip natin, na hindi nawawala sa ating lagi ang alaala. Nagiging pagpapala tayo sa mga maraming nakakarinig ng paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan, ng katiyakan at pag-asa natin bawat isa. Nanawaan po ba natin sa iyo nangyayari sa maraming mga bansa ngayon, maging ang ating bansang Pilipinas? Namamasdan niyo ba na bakit gustong kamkamin na malaking bansa ang bansang Pilipinas? Dahil ang bansang Pilipinas na isling ay ipakikilala ng Panginoong Jesucristo. Dahil dito naganap ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na idali sa Israel ang kahayaan at dinala sa isang bansang alipin na dito magbubunga. Dito luluwalhatiin ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Dito luluwalhatiin na mga itinakda na itinalaga ng una na tinatakan ng mga espiritu ng pangako sa puso at isipan na hindi kilala sa lipunan ng sanlibutan. Pero to God be the glory dahil namamangha ang inyong abang lingkod. Dahil talagang ang lahat ng nakakarinig ay bunga sa pagkapanganay na mabangong alay na handog sa Panginoong Jesucristo. Na tayo ang tinawag at itinalaga ng buong katungkulan, ng buong pag-iisip, buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. May kabuhay po natin ito. Kaya kung minatitira man tayong takot pa, isa na ang pangalan ng pagtitiwalaan natin ang paniniwala. Dahil lahat ng mga lilitaw ng mga suklam-suklam, mga kasuklam-suklam at mga sinungaling, iyahayag po sa liwanag ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Iyahayag, buong tapang na isasaysay ito nung isinubo. Nagsasalita ng salita ng katotohanan na confident, no fear, walang nararamdamang takot. Ito ho, that is spiritual warfare. Nakagagalak mag-intay. Nakagagalak mabuhay ng may pananalig at paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli.
na sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, datnan tayong nabubuhay tayo na may pananalig at paniniwala na tayo ang mamangong hain na nakalulugod na bunga sa pagkapanganay, na tayo ang alay, tayo ang naririnig sa langit na umaawit ng bagong awitin na isang katawa-tawa. Una-una ay iilan-ilan lang tayo na bunga sa pagkapanganay. Pero nakagagalak. Ang nagaganap po ngayon, digmaan pa lang ng mga bansa. Talagang dumarating na ang kabagabagan at hilahil at takot at kapigatian sa tao. How much more pa kung ang Panginoon ay babalik na sa kanyang kaharian. At may babalikan siyang kaharian na itinuring niya ang maluwalhati na walang dungis at kapintasan o kulubot man na kanyang katipan, na itinuring niyang kasintahan, ang iglesia ng banal ng bundok ng Zion, na mamangong hain at alay sa pagpupuri at pagluluwalhati at pagdakila sa ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. How much more pa pagbabalik na siya? Bansa pa lang ang nagdidigmaan ngayon. Hindi siya malapitan, hindi siya matignan ng tao ng sino man. Ang Panginoon ang hari ng mga hari at Panginoon ang mga Panginoon na di nakikita, na di malapitan ng sino mang tao. Pero narinig niyo ang kanyang kaluwalhatian at kapurihan. Ang Panginoon ang mga Panginoon at hari ng mga hari ng ating puso't kalooban at pag-iisip. Nananahan sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya yung inaawit natin, yung bagong awit yung inaalay natin sa pagpupuri natin, inaawit natin yung kanilang nilalas at kababalaghan nangyari na ginawa niya, na siya ang espiritu ng mga aliw na tumatahan sa ating puso't isipan. Amen po ba? Amen. Kaya pasakot tayo na may takot sa ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Nakilala niyo yung walang dungis at kapintasang iglesia, nababalikan ng tagapagligtas, iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Hindi itong bundok na hahanapin natin sa iba't ibang maraming bansa. Mga tao po ito, community ito ng Panginoong Kristo, mga believers in Christ, in the resurrection. Merong mga ginagampanan, mga sacred word of wisdom. Amen po ba? Amen. Isang hamak na tao lang. Yung naririnig yung ginamit ng Panginoong Kristo na ikipagbaka sa social media, through social media, centralized in the second continent worldwide. Eto, pag-asa na natin lahat ito kayo. At makikilala pa natin yung mga nagsilitawang, ginamit sa kapakinabangan, yung mga dinayang mga tao. Amen po ba? Amen. Panahon na para ang nagpapakataas ay bagsak. Dumating na ang kaarawan at kaaya-ayang kaarawan ng tagapagligtas na meron ng mga tinatawag at iniimbitahan upang magdiwang at umawit ng mga bagong awitin. That is the day of the Lord! Kaaya-ayang kaarawan ng Panginoong Kristo. Ito yung mga lahi niya na nagdiriwang ng mga bagong nilalang, mga isinilang sa pagkabuhay na maguli, na mula sa pagkasanggol ay nalalaman natin ang katotohanan. Tayo ang lahi sa pagbabamong lahi ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nakagagala na kung paano nangyayari yung aking mga dinadaing at isinasangguni at hinihingi araw at gabi. Hindi rin po ako humihinto ng pagsangguni araw at gabi upang ako'y kalugdan, tagnayin ko ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos na mayroong hula na nagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa isang Diyos na tunay na sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas ay nakikibaka sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawa na po natin yung nagpupulong at nagdiriwang na bunga sa pagkapanganay na hain at handong na mabangong alay sa pagkapanganay. Ang Panginoong Jesucristo ang kordero na naglilinis ng maruming lakad ng paniniwala nating lahat. Siya nagbobotismo sa atin eh.
Amen po ba? Amen. Kaya yung mga banal na apostol, si Apostol Pedro, nilinis niya yung lakad ni Apostol Pedro. Hindi yung paang literal ang nilinis. Hindi dahilan yung tubig upang hindi tayo mabautismohan lahat. Ang pakikinig at pakikinig na salita ng Panginoon Hesus Kristo, ang napakadakilang bautismo na tataglayin natin yung kapangyarihan ng diwa, ng karunungan at paniniwala at pag-ibig at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga minamahal sa buhay. Amen po ba? Amen. Inaakay sa kaligtasan at pag-asa ang marami. Dumating ang kapigatian sa sanlibutan sa ilalim ng silong ng mga langit. Dumating ang kabagabagan, ang kapilakinabot na takot na maaaring dumating. Siyakin ito. Sino ho ang naghanda sa atin upang tayo maging nakalulugod at mabangong alay at handog sa Panginoong Jesucristo? Hindi ba sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo tayo pinakukuha at siya rin ang nagtatak sa atin ng patotoo ng Espiritu. Siya rin ang nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Naunawaan natin yung the greatest first commandment, patotoo. Kaya na si Satanas babakahin yung sayon Yung nagsisitupad ng nagsisitupad ng utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo ni Jesus Amen po ba? Pero huwag kayo magkagalat, huwag kayong matakot. Dahil sa isang matay, si Satanas ikukulong na ng 1,000 taon at ang kordero maghahari na ng 1,000 taon sa bundok ng Sayon sa puso't isipan ng mga tinataka ng Espiritu ng patotoo. Amen po ba? Amen. Hindi mawawala sa labi natin. Ano ang pangyarihan ni Satanas? Tapos na po. Ikukulong na siya ng 1,000 taon. Kaya ito mga naging ministro ni Satan, gulong-gulo na po ngayon, bagabag na. Sa tagal ng kanilang pangangaral, wala pang makapagpatunay. Bundok ng Sayon ang binigyan ng kapangyarihan para patunayan na ito'y nakatala na sa langit, na pinaghanda na ng tahanan sa langit, yung mga bawat imbitado sa kasalang magaganap, na binigyan na ng reservation sa langit, na mga awardee na sa langit. Inapurba na ng ating tagapagligtas yung mga awardee sa langit. Tumanggap na ng certification sa langit. Tumanggap na ng entry pa sa langit. May mga tatak ng Espiritu ng patotoo ng Panginoong Jesucristo, yung mga awardee sa heaven. Bunga sa pagkapanganay, alay na mamangong hain at handog na nakalulugod sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilis sa ating lahat, na tayo itinataka na ng Espiritu ng patotoo na pinangako sa ating puso't isipan ng mga sertifikado ng tagalangit na. Ingatan natin at kinalanin natin yung mga nangangaral at kumakilala na natin huwag na tayong lalapit at padaraya pa at gagamitin lang tayo papakinabangan Amen po ba? Matuto tayo magpakatapang at magpakatatag sa paniniwala at makipaglaban na tayo dahil ang gantimpala ng buhay na walang hanggan nakikipaglaban sa mga bulaang mangangaral sa sanlibutan. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Confident, no fear. Walang nararamdamang takot. Amen po ba? Amen. Who is the greatest conquerors of our faith? Jesus Christ is the greatest conquerors of our faith. Bago tayo tumalima siya, pinailalim niya muna sa kanyang lakad si Satan Amen po ba? Upang yung magiging lakad natin ngayon maging mananagumpay tayong lahat Dati tayo may katawa-tawad Tayo nililibak at iniinsulto pinagtatawanan. Ano kahalili ng pinagtatawanan? Ano kahalili ng nililibak? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo kahalili ng lahat ng kahihiyan niya kanakalang walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ngayon, ano naman ang kahalili ng puro magaganda naging kalagayan? Puro kinikilala tinahangaan sa sanlibutan. Ano kahalili naman yan? Kapighatian at kalungkutan walang hanggan din. Amen po ba? Lahat balansyado, meron hong consequence lahat. Nakikita niyo, magaganap doon sa mga mandaraya. Daratnan sila ng kapighatian. Pero yung mga tumanggap ng nililibak, kinahama, kinukutya, ininsulto, pinagtatawanan, kung hindi magaganap sa atin bilang mga
followers ng Panginoon Kristo na tayo'y naitin at pagtawanan, wala tayong iniintay na pangako na magaganap sa atin na walang hanggang karangan. Amen po ba? Bago tayo laitin, siya muna nilait at hinamak at kinutya at inisulto. Amen po ba? Kaya yung iniintay ng iglesia ng bundok ng Sayon, di malilit na karangalan ng kahalilin ng mga nililibak sa paniniwala. Kaya mula ngayon, magalak na tayo at magluluntad dahil nananahan ng Espiritu ng patotoo na nagbibigay ng kaligtasan at tagumpay sa paglalakbay natin sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ang sabi sa atin sa pakikibaka, suriin natin yung mga nangangaral. Amen po ba? Kung hindi sila sa Panginoon, talikuran na natin, takasan na natin. Pag na tayo masyado pang makipagbulahan yan, kilala na natin yan. At tayong lahat ay may mga tatak na ng patotoo. At na siyang nagtatak sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating puso. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng Sayon, may pinagsasaligan ng hula ng mga banal na propeta. May pinagsasaligan na patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. At namumunga sa kapayapaan at kapanatagan, namumunga sa kaalaman, sa pag-ibig, sa paniniwala, sa kagalakan, na ibabahagi sa kapwa-tao ang pag-ibig na walang hanggang inalay sa atin bawat isa. Namamangha po ako. Ibigin natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, buong gawa ang Panginoong Kristo. Na ibahagi natin yung second commandment through social media, worldwide. Naging channel of blessing tayo ngayon sa kapwa-tao natin. Hindi sa temporaryong bagay tayo tutulong sa kapwa-tao natin. Dahil pawang ang mga bagay na nakikita natin na temporary pawang mawawala at pasisira. Ngunit ang pag-ibig na walang hanggan na naibahagi natin sa kapwa-tao natin tayo ang naging nakalulugod na alay na bunga sa pagkapanganay. Tayo ang mga silyado ng Espiritu ng patotoo na hindi tayo dapat makamba dahil ang kahalilin ito'y pag-asa. Ang kahalilin ito ay lalayo tayo sa mga salot na darating sa sanlibutan ito. Kaya manatili po tayong tapat at kilalanin natin yung mga nangangaral na marami pang nangangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya bilang inyong lingkod, naiyahayag ko na taglay-taglay ko ang kapangyarihan galing sa langit bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mabuti, na maliwanag naman yung narinig nyo, na isinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katwiran at kapayapaan at inaakayang marami sa kaligtasan at inihayag yung mga bulaan na nagdalaya at ginagamit siya kapakinabangan yung mga dinadaya na naliligaw sa paniniwala. Amen po ba? Amen. So muli, binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Tayo pong lahat ay patuloy na binibigyan ng confirmation na mabuhay tayo na mayroong sagradong salita ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas at binibigyan tayo ng katiyakan at pag-asa na ang kabutihan at walang hanggang kagandahang loob ng Panginoong Kristo ay isa sa atin. Ipamuhay po natin, mag-intay tayo ng may pananampalataya at mag-intay tayo sa muli niyang pagparito. Dahil tatanggapin natin yung gantimpala na tayo'y tatanggap ng talagang kung mahayag na siya sa alapaapi, kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin. Sinabi ng tagapagligtas yan, kung mahayag na ako, mahayag kayong katulad ko. Amen po ba? Amen. Magiging espiritu rin tayo katulad niya. Yun po ang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa vision, sa Revelation chapter 22 verse 7, na yan po yung ipinakita kay Apostol Juan doon sa pulo ng Patmos na magaganap sa lahat ng mga tumatalima, na alay, na hantong, na bunga sa pagkapanganay, yung magaganap. Sa lahat po nung nakarinig, ang sabi po roon, na pinakita kay Apostol Juan, mapalad ang nakakarinig ng salita ng aklat ng hula na ito, sapagkat tayo ay pinasasagana na sa pag-asa at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Ang sabi ng ating tagapagligtas,
sa lahat ng mga nakakarinig. At sabi niya sa iyo at sa akin, sa mga nag-iintay at nagbabantay, na babalikan niya, ako'y madaling papalitan. So, God bless, people of Zion. Kami po'y nagpapasalamat sa narinig nyo na hayag na katotohanan na talagang tayo ay pinagpapala at patuloy na pinasasagana sa kaalaman at pagkaunawa sa katiyakan ng ating kaligtasan bawat isa. Kami po'y nagagalak na pasalamatan kayong lahat ng mga nakarinig ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan nating lahat. Magtiis tayo at maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay na may pananampalataya. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen, amen, amen. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, dakilain natin ang Panginoon. Patuloy natin pakaingatan ng lahat ng mga bagay na ating natututunan. Pakaingatan natin ang lahat ng mga bagay na patuloy na ibinabahagi sa atin ng Panginoon, sapagkat walang dahilan sa Panginoon na ito mahayag sa ating mga isipan, sa ating mga labi, sapagkat tunay nga na saan man tayo naroon, hindi ito magiging hadlang. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating kalagayan dito sa lipunan, sapagkat ang salita ng Panginoon ay tumatagal sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy nating itaas ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may kagalakan, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama, lahari ng pag-ibig ng kaawaan, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, nahayag sa aming puso at isipan ang iyong mga karunungan, ang iyong katwiran, na anupat ito ang mga bagay na patuloy na nakalimbag sa aming puso at isipan, na nanahan dito at patuloy na nahayag sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon, patuloy na ang iyong kagandahang loob ay nahayag sa buong sanlibutan, upang sa puso at isipan ng sino mong sasampalataya ay patuloy namin itong taglihin sa pamumuhay namin bilang mga tunay na Kristiyano. At salamat Panginoon, ito ang nagbigay sa amin ng katibayan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, sapagkat ikaw din ang nagtatak sa aming mga kalooban ng lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay bilang mga tunay na mga lingkod mo, mga tunay na bahagi ng iyong dakila at pananampalataya.
Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak kami na patuloy na ang kapayapaan ay sumasa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na naghain ng kanyang buhay alang-alang sa amin, at ito ang kagandahang loob na patuloy namin binabahagi sa buong sanlibutan na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng aming Panginoon sa Kristo, tinanggap namin ang katiyakan, ang kapayapaan sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, patuloy namin idinadalangin na pagdating ng iyong salita sa buong sanlibutan, pamagitan ka sa puso at isipan, maging ng mga hari ng bawat bansa, maging sa kadakil-dakilan ng kalilitang bahagi ng bawat bansa. Ito'y manahan sa puso at isipan ng sino mang tao na tatalimak sa iyong mga kautusan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami itaas sa iyo ang aming dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus na ang sulit ni Diyos ang Panginoon na maglubos. Magagalak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you. Hallelujah.